2018 namin sinimulan to. Ito kapapalit namin ng concept kahapon. Kasi 5 years na, mag-6 years na siya this coming March. Ayan. Yung team namin is medyo cozy siya. Doon pa siga, ko doon. Ang ganda ng ng bakod. Oo. Iba rin. Ito yung main dining namin. Oo. Tapos yung mga private cabanas andun. So dito more on flowers kami. Yung sa kabila naman is more on greens masyado siya doon. Oo. Ito lahat ng kitchen. Dito lang kami nagsimula sa nung una. Yan lang area talaga namin. So sitting capacity namin is nasa 40 lang kasama dito. Ngayon lahat kitchen na namin lahat yan ngayon. Kitchen na lahat ngayon. Kitchen na lang siya lahat. Overlooking sa city. Maganda rin dito yung sunset namin. Kasi dito talaga siya. Oo. Tsaka naka-native lang siya lahat. Native. Oo. Hindi mo matindi maintenance mo ito? Hindi naman siya ganong ka-concern. Hindi naman. So far, hindi pa kami napalit ng mga bamboo. Oo, hindi pa naman. Ilang years na to? Ano sir? Ito Yung nasa 4 years. 4 years. Magpa 5 years na siya. Pero trinit mo yung mga bamboo? Oo, sir. Mga giant bamboo, sir, no? Oo. Ito. Ganda. Tapos dito naman yung private area namin. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito rin yung famous namin na dami nagpipicture dito. Kasi pag napansin niyo sir yung flower, naka-arrange siya. Kulay-kulay. Ganda nito bamboo na maliliit. Ito nagawa namin sir sa pandemic. Kasi close kami 3 months, so ginawa namin to. Pandemic time. So ito yung pag nag-con kayo, gusto nyo ng private, hindi nyo gustong kuhan doon. Ito, tapos yan. Ito. Tapos dito sir, nandun yung kaya namin mag-cater ng maximum 50 packs sa kabila. Doon naman yung event na kuha namin. Tsaka maganda doon sir kasi yung bundok dito, kitang-kita mo yung side na yon. Mas maliit to, Sir Christian, no? Mas maliit to, sir. Mas maliit. Ito yung kuha namin, pag may function, dito kami. Sir, anong halaman to? Hindi ko rin kung anong halaman to. Ganda. Oo. Yung mama ko talaga yung mahilig sa halaman. Siya yung kon talaga. Daming bulaklak ng ano mo. Dong, order halo-halo. Dong, 5. Atong i-order na ko inaadaan. Ito yung pinaka the best view talaga. Si Kong, dito madalas si Kong kumakain itong area na to. Dito mo yung... Hindi na sir yan? Hindi na sir. Ito hindi rin sa amin sir. Nag-rental na kami dito. Oo. So, madami ring mga yung mga medyo mga oldies na gustong-gusto talaga nila dito. Ito yung gusto nila, no? Mahangin talaga. Tsaka, sir, walang obstruction. Walang obstruction. So, tuloy-tuloy yung hangin talaga. Pumapasok. Wow. Iba rin yung vibe dito. Dito naman, pag nag-example pa ito, may rent to. Kung gusto mo mag-dine dito, may rent siya. Exclusive yung area. Bawat kabana may rent siya. Yung sa 88, walang rent yun. Dito lang meron. So, yun nga, yung... Nung una, kami talaga nauna dito sa ganitong concept na mga na resto. Tapos yung interior, kami lang din naging interior. Design, kami lang lahat. Tutulungan magkakapatid.
Tapos in terms naman sa halaman, yung mama ko naman sa halaman. So kayo lang nag-landscape nito? Lahat sir, kami lang lahat talaga. Galing. Oo. Tapos pag madalas sir yung mga intimate weddings, dito ginaganap nila, good for 50 packs dito. Dito nila ginaganap. Tapos yung mga small birthdays, dito na rin. Kasi meron na rin kaming, example, pag cater, dito na rin. Kami na rin nagki-cater. Tsaka, Ilang square meter lang to? kasama yung harap sir, nasa mga 3,000. 3,000 lang. Mga 3,000 square meter lahat. Maximize, no? Oo. Naisip ko nga sir, pag example, pag ganito kaganda, pag nasa Tagaytay Metro Manila, siguro daming tao siguro. Nakikita ko na yun. Kasi pag ganito talaga dun sa Metro Manila, pag ganitong concept, yung mga halaman-halaman, parang mababaliw kasi yung Tama mo si, Perlas ng Silang. pero hindi pa ka nakapunta doon. Parang ganito rin yung kanya sir. Pavilion. Pavilions, pero garden. Garden siya. Garden siya na naka-landscape, annuals. So every kung ilang months, magbabago yung Babago landscape siya. niya. Kami naman, ang ginagawa namin, example, pag may halaman kasi na hanggang ilang months na siya, tinatanggal namin, dinadala namin sa taas doon. Doon siya magpaparecover. Doon siya magpaparecover. Tanim na naman ulit. Ganda. Tsaka yung kaibahan namin dito, sir, meron kaming whole native tinolang manok. Meron kami. Yun ang kuha namin talaga. Yung manok Bisaya. Yun talaga yung parang pinakamabenta talaga. Yun ang hinahanap talaga ng tao dito. Ang lalaki ng serving ng halo-halo mo. Nakikita ko na. Tsaka ito yung pinagmamalaki talaga namin, sir, na halo-halo dito sa Ormoc. Pakita mo, Ella. Ba't ang dami? Less na kung ano, sir. Kakaiba yan. Kamote fries. Oh, no. Masarap na. Ito. Alam mo, madalang kang makain ng kamote. Mamilis na siya. Si Mary Lucy, nag-order talaga yan. Hilig niya yan. Oh, nice. Yan ang pinagmamalaki talaga namin dito, yung ano. Yung purple. Tapos yun ang dip niya. May mayo. May dip siya. Yung mga oldies, yun ang gusto nilang snacks dito. Sarap ng kamote, Yung violet na mayonnaise talaga to. may halo siya, sir. Ang alam ko may halo na sa mayo. Sugar, may cheese. Ay, Miss Ella. Basag daw siguro. Ang ginagawa minsan dito pag weekend, after magla-lunch dito, didiretso ng 88 Cafe or bago magdi-dinner dito, mag-88 muna bago kuan. Kaya captured namin yung market dito. Maganda muna mag-dinner bago mag-coffee. Sarap. Twist din yung yung kamote, Alam ko kami lang ata nag-o-offer ng dito ng fried na kamote. Kasi ang kinukuha namin dito is yung walang masyado dun sa baba. Like tinulang manok na whole, native. Yung whole fried na native na manok. Tsaka yung madaming halo-halo dito pero iba-ibang version yung halo-halo dito. Anong kakaiba sa halo-halo mo, sir? Yung ice niya, sir. Yung Ice namin, Iba yung ice niya. It's fine.
Ito, ibang dip din to. Sa taco yan, sir. Sa tao. Pag ang peak namin dito pag lunch. Mm. Lunch at dinner. Fine po yung yan. Shave. Parang shave eye siya. Shave eyes. Ah, Ito yung nakatimpla na before Mm. gawing eyes. gawing eyes. Yun ang binabalik-balikan talaga ng mga kon dito. Masarap. Saan ka nagagaling yung native chicken mo? Other island pa, sir. Sa Camotes Island. Camotes Island is Cebu. Cebu, part of Cebu na siya. At saka kon siya, hindi kami whole week merong native kasi nauubos kasi lalo na pag weekend. Ubus din. Oo. Ang dinideliver lang kasi sa amin, ma'am, is nasa 200 to 150 per week. Eh, kaya namin ubusin yan ng mga around kung lang 4 days. Oo. 200 heads, 200 kilos. Mga ganun, sir, mga 200 kilos. Bali, ang tinatanggap kasi namin na live weight is 900 to 1.2. Kaya kami naghahanap pa rin kayo until na naghahanap kami ng mga supplier na local dito. Minsan may nagdadala dito, merong 20 pieces lang, tapos 10 piraso, ganyan. Binibili namin. Pero kami, sir, hindi kami nagsastock kami ng frozen na native. Everyday katay kami. Kaya yung kuha namin is kuha talaga siya. Kasi pag ang native kasi, pag in-stock mo sa freezer, yung meat niya magda-dry. Hindi na siya ganun kasarap, ang native. Okay. Unlike sa regular chicken, yung mga broiler chicken na kahit i-frozen mo yung ilang araw yan, hindi pa rin magbabago yung moisture ng ng manok. Ang native kasi magda-dry na siya pag dumaan na siya sa frozen. Hindi na siya ganun kasarap yung meat niya. Minsan may nakita kong sir, may nakita akong vlog na nagni-native din yung Sa darag. darag Iloilo. Iloilo. Madami din yung darag niya na, sir, no? Tsaka mahirap yung food industry ng Ormoc man dito. Hindi siya, pag napansin nyo, ilan-ilan lang yung dito, restaurant talaga na, hindi siya talamak yung restaurant dito. Kasi pag meron kasi, tatagal lang 1 year or 6 months after magko-close na. Wala ba? Ba't kaya? Siguro, sir, hindi pa ganun kakwan yung Market? sa Ormoc kasi dito province. Pero ngayon medyo okay na siya. Medyo okay na siya ngayon. Lumalabas na talaga yung tao ngayon. Pero nung una medyo Pero thankful lang talaga kami kasi dahil sa concept lang namin kaya lumakas din siya. Pero later on, sir, ililipat namin to doon sa taas lahat. Andun na lahat, Kasi yung malaking space pa namin doon, ililipat na namin para andun na rin yung commissary ng catering namin para sa venue, yung restaurants, tapos para yung sa accommodation, may food na rin siya. Andun na rin lahat. Tapos pag coffee shop, may coffee shop na rin doon para isahan na lahat talaga. Malilas. Oo. Renter. Para di na rin kami magre-rent. Hindi yung mo, market mo? Sa Mako-confuse? hindi naman siguro. Kaya iba-ibang naman kami, ibang food. Ibang food naman kami dun sa cafe. Tsaka both side is naman siya. Bali, magko-complement naman. Example, pag after kakain nila doon, sabihin, tara mag-coffee tayo. So, lalakad na lang sila doon. Oo, makaka-capture. Or ipa-deliver na nila kung saan sila nakaupo. Tapos yung nagsistay doon, yung magko-coffee, magsiserve ng coffee, pagkain nandun. Parang resort lang din talaga siya na mangyayari. Lahat ng drinks Parang ibibigay sila, ano yung Max, fried chicken. Tapos kanila rin yung Pancake House. Oo. Kanila rin. Sa kanila rin. Ang ginawa nila, yung main nila sa sa Timog, sa mga scout area. Isang malaking compound. Pinag-isa nila doon. Oo. Sa harapan si Max. Sa side andun si Pancake House. Pancake House.
So kung gusto mo, nasa pancake house ka, gusto mo ng pagkain ni Max, hindi ka nalilipat doon. So Dadalhin na lang dadalhin nila na sa lang. yung menu. Pipili ka na lang. Or vice versa. Vice versa. Kasi ganun kasi iniisip ko rin talaga na ang food traffic andun na kasi. So buuin mo na doon kasi at least yung mga tao madaming options. So pag sinabi kasi ng tao na tara doon na tayo kasi madami tayong mapagpilian doon. Iba't ibang kan. Tara, doon na tayo mag-coffee tapos doon na lang tayo mag-dinner. So makaka-capture mo yung market. Dito kasi may chance pa kasi na ayaw pumunta ng 88 kasi medyo nalalayuan konti, gano'n, no. Pag andun ka na, pag nadaanan mo, tara, kape tayo after. Tara, sarap magkape, gano'n. Balik tayo doon? Tara, balik tayo doon. Balik tayo doon. Wala pa to, dito kami lunch kami. Ngayon, pinapasya na namin pag putong dami na pinapasya. Pinapaano nyo na rin? Ito yung gagawin namin. Ito yung mga imported na mga tawag dito. Sa ma'am ko. Antorium? Antorium mo. So, buti nag-thrive na siya. Wala nang, hindi na namin ginamitan na fishnet. Tapos may kuryente sir dito. Oo. Mahangin. Maganda. Sayang nga dito dahil sa init talaga. Mag-iisang buwan na kaming binibili ka namin gabi. Tapos pag umaga, makuhan pa sila. Maganda tingnan. Ngayon hapon, parang nalaan ako. Oo. 88 Cafe. Yes sir, po. We're looking. Alright, so kasama pa rin natin si Sir Christian. Christian Dale Bitor. 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 Ayan. Si Sir Christian ang owner ng 88 Cafe. Okay. Dito po yan sa Ormoc Yes, City. At itong place na to ay medyo upland. Medyo pataas. So iba yung climate niya doon sa city proper. Dito malamig. Parang Tagaytay na rin Parang siya. Sir. Tagaytay, yeah. At part pa rin to ng property. Pero I understand, sir, it's only for friends itong area na to. Sa ngayon. Oo. Pero later on, pag natapos na yung development talaga namin dito, which is, it's a Bali-inspired na resort. Hopefully, mga 2 to 3 years from now, 2 to 3 years. ma-open na namin ito public. Yeah. So ngayon, family and friends lang muna yung allowed. Oo. So dito, okay, coconut farm. And then meron kayong mga anong flowers na ito nag-grow sir, ninyo? ang alam, may ibang name siya, pero millions lang yung alam ko na pangalan. Ito ba yung hydrangea? Oh, yeah, yun, sir. Hydrangea, okay. Sa ngayon, medyo conscious dahil sa init, pero bukas ng umaga, kumakon yan. Mag-ano siya. Oo. Kasi meron kang mga morado. To Philippine, I think Philippine endemic. Hindi. Native. Native plant. So maganda siya. Tapos yung banda dun sir, yung area na yun, yung mapapansin nyo, millions din yan. So kakatanim lang namin dong area na yun. Yung dun sa other Kasi yung side balak yan. namin kasi yung area na yun hanggang dun, i-millions namin lahat. Lapitan natin, sir. Mayroong mga roses ka rin. Oh, meron sir, mga roses. Lapitan natin, sir. Tapos yung mga lemongrass, meron kaming tinanim na madaming lemongrass doon. Ginagamit mo ba yan Personal for your consumption cafe? namin, sir. Yes, sir. So, doon sa Highlands. Sa Highlands, sa restaurant. Especially sa native na manok. Yeah. Tsaka meron kaming lemongrass na juice din. Na juice. Ito ngayon siya. Parang medyo- lipas lang yung yung hindi na ba season? Hindi na, sir. Actually, okay. tatanggalin na namin to ulit siya yung mga bulaklak. Para i-prune na siya. Oo, para maka-recover siya. Tapos siya ulit, mag-bloom siya ulit. Kailangan ko siyang putulan kasi tulad ito, medyo matanda na. Puputulan namin yan. Kailangan siya putulan. Ang ganda nito nung season niya. Oh, during last month. Ito sobra-sobra na ito, hindi na namin hinarvest. Sobra-sobra na rin kasi ito. You sell?
Ngayon sir, hindi. Bali, ang gamit namin dito sa restaurant Sa doon. restaurant lang din. Pag may event, example. Kasi halos every weekend naman merong kan doon. Kaysa bibili ka pa Oo, ng yun flowers. ang gamit namin. Tapos yung mga Galing. friends namin na pumupunta dito, sa nanghihingi. Oo. Ayan. Ito, may mga ano to. Ayun ang hindi ko nakalimutan. Yung mom ko talaga yung Oo. sobrang hilig dito sa halaman. Mga marigold na native. Native. Nagagamit Ay, madami pa yan. dun sa Yan, nagagamit siya for accent sa mga kan. at saka insect repellent. Oo, yun. Ansan sir yung tanglad? Dito sa. At least hindi ka na rin bibili ng tanglad mo. Yung area dun, sir. Doon So, sa dulo. yan. Oh, I see. Oo. Ayun, so dito lang kumukuha pag kailangan. Saka mga lemon, may mga lemon din kami. Ito, nakahilera. Nagagamit din sa Lalo na Resto? sa Cafe? yung lemonade grass namin na lemonade juice namin na yung lemongrass and lemon. nagagamit din namin. Actually, yung mga sir, dito namin kinukuha. Tulad ng lemongrass, lemon. Ganda ng spot. Oo. Grabe. Ito yung magandang perfect lagyan ng villa talaga, sir. Kasi Overlooking. paggising mo sa umaga, pagbukas ng door mo, yan na kaagad. Dito yung nag-try kami na mag-treat ng bamboo. Nilagyan namin dito. Yung inaano nyo, Oo. binababad. Oo, binababad. Lagyan namin ng trapal. Oh, I see. Pero ang kalsada po na to. Bagong road yan, sir, diversion road. Oh. So, pag nakita mo yun, sir, yung mga may mga usok-usok, steam yan. Diyan kumukuha yung kuryente, yan yung geothermal. geothermal. Yes po. So, we're planning simula doon. Mga 10 bilas sa punta doon. Magkatabi-tabi. Oo. Ganda. Para pag gising mo sa umaga, tsaka hapon, kahit mag-coffee ka lang, tambay ka lang sa harap ng villa mo. Maganda na rin. Tsaka iba din, maaliwalas din talaga siya tingnan. Nice. Mas maaliwalas siya pag natanggal yung bamboo, mas open. mas open na siya. Pero hindi kami naputol ng kahoy kasi yung kahoy sa baba lang kasi. Ang possible mapuputol namin is yung bamboo lang. So part pa rin yan ng property? Hanggang sa baba baba. na yan? Sa Hanggang baba. dun sa road? Hindi. May ilog dun sa baba. May ilog. Yun yung boundary. Yun ang boundary. Nice. Bakit ka mahilig mag-business ko siyan? Kinalakihan. Yung parents ko before, nagbi-business din sila before. Negosyante talaga sila. Lalo na yun, nandun pa yung papa ko. Oo. Then, stop lang nung namatay siya. And then, na-realize ko lang din na Why parang not kung continue? mag-work ka lang talaga forever, parang yung growth mo mabagal. Mabagal. Oo. Yung business is just like sugal kasi. Pag hindi ka nagsugal, hindi ka nag-try, wala din. Pero pag tinay mo, tapos tumama naman, malaki naman yung andun siya. Tapos At saka, sa business, may jackpot. may Sa jackpot. employment, Wala. walang jackpot. Wala talaga. Yan, yung mga bamboo, ginawa namin. So grabe rin ang maintenance nyo rito. Meron kaming actually, 4 sila, isang lalaki, 3 babae, nag-aakon sa mga halaman. Nagdidilig. Tapos every 3 weeks, eto, pinapakat namin yung grass. 3 3 to 4. Ngayon, hindi masyado kasi mainit. Kasi Hindi siya, summer. Oo, hindi siya But masyado. during rainy season, Rainy season, ang bilis talaga. Iba yung tubo pag rainy season. kanina, hindi ako masyadong mga kilos kasi binusog ako masyado. From lunch to Snack. dessert doon sa restaurant. Anong pangalan ulit ng restaurant? Highlands Barbecue Highlands House. Barbecue House. Super sarap din nung kakaiba yung mga menu. Famous namin dun is yung native na tinolang manok. Tinulang manok ko. Potential yun Pwede kang well, sa bagay, trabaho kung mag-grow ka. Pero kung kukunin mo na lang, faster, bibigay ka ng livelihood. Livelihood, oo. Yun nga yung, community. yun din talaga yung pinaproject namin ngayon na magsusupport kami sa example dito sa bundok. Kung sino yung gusto mag-alaga,
bibili namin lahat ng napasanay nila. Oo. Maganda ito pag full moon talaga kasi kasi sobrang wala kang obstruction masyado sa taas. Direct yung lights talaga sa Sayang, hindi natin na-witness yung sunset na red. Oh, Kasi natabunan yan. ng Ay, ulap. natabunan Pero ng super ulap. ganda ng place. Iba rin talaga yung nagagawa ng coconut. No? Oh, May beauty rin siya. May beauty din talaga siya. Kaya ang ginawa namin, yan, pinaganda namin yung sa baba, nilagyan namin ng... Tsaka napansin mo sir, yung may mga ganyan na nakabox, wala na siyang bunga kasi pinakuha namin ng coconut wine. Yun ang pinag-extract na namin. Coconut wine. Lambanog? Ang tawag sa amin dito is tuba. Tuba. Okay. Lambanog kasi is na naka-process na kasi na-distill na kasi siya. But the tuba, yung from the fresh, Oo, tapos i-ferment mo lang. ferment mo lang. Mga ilang Days araw lang yata o days. Pero the longer days na i-ferment, mas masarap daw sila, sabi niya. Ganda. So, Saka itong grass na to, natural na tumubo? Or tinanim? Hindi, natural siya. Inalagaan na lang namin talaga. Tinanggal yung mga, yung mga lumalaki. Lumalaki, tinatanggal namin. Handly pick na. Tapos mini-maintain. Yeah, pag maulan, every 3 weeks, ganyan. Nagka-grass cut kami. Puno na, dami ng tao. Hindi pa masyado sir ngayon. Pag siguro mga 6:30, ganyan. Nakita mga tao. Hello po. Ito yung the line of lights. Nice. Ang tanong ko, itong ganda na to, saan nanggaling yung inspiration na yan? Siguro sa... Para ma-create mo to? Dahil sa pagkagala siguro. Gala. Pero sa family namin sir, parang na talaga namin yun. About the design, parang yun na yung talent namin. Imagine sir, walang architect na nagdi-design to. Kami lang. Ako lang, sa design na to, ako lang nag-design. Pati yung CR, ito. Pero alam mo yung yung super ganda niya, pero hindi yung mukhang super laking gastos. Ano sir? Actually, yun ang... Of course, may gastos na malaki. Pero hindi yung tipong overkill sa gastos. Kasi pag kinonsider din kasi namin yung budget sir nung nag-develop kami dito. Kaya na-create namin yung design na to dahil din sa budget. Kasi pag gagastusan mo talaga, kukulangin ilang milyon yung sobrang laki lang gastos talaga. Then lahat ng materials is sariling choice ko talaga yung gagamitin na materials, lahat. Instead, tulad nito, tulad nito yung hagdan. Supposedly mag-LED kami nito, lights. Napansin ko pag LED kasi pag naputol yung sa gitna, wala na, hindi na magaganda, may putol siya. Whereas ito lang, makuha lang yung ilaw, tatanggalin lang, papalitan na kagad. Anytime pwede mo palitan. So yun ang... Gaano kadaming places ang pinuntahan mo to benchmark or to get ideas? Madami sir, umabot pa ako ng Bali. Umabot pa ako ng Bali talaga para lang ng ideas. Tapos mostly talaga Luzon, Cebu. Yun ang madalas ko kinukuha ng ideas. Tsaka ang ganda kasi parang sinadya mong tinanim mo yung mga puno for this. Dami nagsabi na parang sinadya daw na parang plinano long time ago bago ito. Kasi sabi ko, tinignan ko lang yung talaga yung lugar, kung ano yung magandang gawin. Tapos naman siya na kahit mapansin mo yung mga kabana sir. Talaga yung terrain niya carefully talaga siya na hindi siya namin na flat lahat, hindi namin kinat yung soil. Hindi kinat yung soil Ang pinatag mo lang yung area lang talaga. Yung area lang natatamaan ng kabana. Puntahan nga natin sir yung isa. Sige sir. Natin. Ito sir, isa kukulumber lang to. Pero ang ginawa ko sir, siya ng marine epoxy, binalutan ko. Para yung pag-expose ng ulan, hindi siya basta-basta. Tapos ito, amakan, coconut, bamboo lang to sir. Talaga?
talaga? Oh, bamboo lang to, sir. Yung ginaganon lang doon sa mga community? Ito. Yung Oh, kanya. wow. Then ito. tingnan Trinit yung- mo rin para hindi mo Oh, trinit ko rin, sir. Oo. Oh. Oo. Tapos ito basket. Oo, basket lang. Tapos ito, napansin nyo, sir, ba't nakaback siya dito? Mm. Kasi para yung hangin, kung may bagyo, hindi makakon yung bubong niya. May protection siya, yung bubong. Ang iniiwasan lang namin dito sa madaganan ng kahoy, yun lang. Pero ako confident ako sa pagbagyo-bagyo. Kasi naka-open kasi siya. Open So, kasi. open. Hindi. Tatanel lang yung, yung tatanel lang yung malakas na hangin. hangin. Tapos pag napansin mo rin, sir, yung building namin. Meron kaming protection dyan sa glass. Pag may bagyo, may pangharang kami dyan. Pag bagyo. Tapos napansin mo, nakabox talaga siya para yung bubong sa loob protektado siya. Kahit anong bagyo, kahit makasatiskuhan siya. Kinonsider namin na dahil yun sa Yolanda na experience namin. Oh, nakakaintindi ka ng construction kasi nag-work kasi sa construction firm. Isa din yung sa advantage namin, sir, na kami lang din gumagawa. Oo, kaya hindi ganoon ka medyo malaki din pero hindi ganoon kalaki talaga kung papagawa mo sa iba. Wala na yung yung percentage ng wala contractor. na. Tapos yung landscape kami lang din, sir. Oo. Ganda nga eh. Oo. Tapos yung halaman, sir, doon lang sa bundok namin binibili. Yung mga talagang carefully. Ito, sir, ito din yung stairs. Napansin nyo, di ba ang lalapad? Oo. Kasi kinonsider namin yung edad ng mga tao. Yung mga seniors. Para hindi mo mapansin na pagod ka, aakyat. Kasi may ilang Kasi kung flat. hakbang ka ng hakbang, napapagod ka. Pagod. Pag napansin nyo na, medyo malapad siya. Tapos ikot tayo dun, sir, sa ikot tayo dun sa kabila. Hello po. Hi, Father. Hello po. Okay, sir. Ito, Eucalyptus. Opo. ang laki na yan. Gano'n nakatanda Siguro, sir, sa tingin ko nasa 30 years na siguro. 30 years. Ito, Ito, eucalyptus din. Oo. Ito yung pili nut. Ito yung pili nut. Ito, sir. Malaki na rin to na pili. Oo. Okay. Tapos, ito, pag hapon, sir, kahit mainit, di papasok ng ikay dahil sa puno. Oo. Actually, wala to sa plano tong area na to, sir. Diyan lang talaga yung plano namin. Eh, nakita ko yung potential ng puno. Ilalim ng puno na pwede lagyan pala ng mga tables. Ginawa ko na lang. Para mas lalaki yung capacity niya. Ito kasi yung campsite area namin, camping area. Ginawa ko to para yung magka-camp nag-family, may activity yung mga bata. Pwede mag basketball, pwede sila mag... Ganda oh. Oo. Dito sir, lalagyan ko to din ng mga, alam mo yung mga duyan-duyan. Oo. Dito. Ito yung bala ko. Pero kailangan ko paglagyan ng mga plant box yung mga kahoy. Bakit? Para mas maganda siya tingnan, sir. Tapos, yung sa plant box, lalagyan ko ng mga halaman na mga magaganda. Para pangkuan lang siya. Tapos, Ayaw mo ng mas raw, tingnan. Ang bala ko kasi dito, sir, is lalagyan ko magandang grass yung doon sa kabila at yung tulad doon. Yun ang bala ko para mas green siya. Tingnan. So, ang ginagawa mo dito, you continuously investing or Hindi na, sir. Ano from lang, your income? income na lang doon sa 88 tsaka sa resto. Yun na yung pinapakuan. Pero hindi na kami naglabas ng pera pa sa capital pa. So ito yung sa female CR. So ito. Ito yung same din, meron siyang shower room din. Same din, may shower room siya. So pag nag-camp ka, so comfortable lang din na maligo dito. At saka iba kasi pag ako kasi mas kuhan ko, sir, mas kuhan ako sa CR. Gusto ko malinis yung CR, Yes. gusto ko maganda.
Yan, medyo madilim na siya. So, mas na-emphasize Mas na yung mga maganda. puno. Oo, nag-ano ilaw. na, nag-glow na yung Naguglow na trees. yung mga puno. Pag gabi. So, Sir Christian, ano yung mga learnings mo in doing business? Una talaga, huwag kang sumabay sa uso kung ano yung patok na business ngayon. Okay. And then, pag-aralan mo talaga na mabuti, hanap ka na magandang supplier, Oo. especially sa bago ka lang dun sa industry, maghanap ka talaga, take time Oo. na pag-aralan mo yung gagawin mong negosyo. Kasi, minsan kasi, based on my experience, makakilala ko na nagbi-business na, tulad ng milk tea, na, patok to ngayon. Gumawa sila ng milk tea, but hindi nila alam na madami na silang milk tea, pareho lang. Wala silang edge. Importante kasi sa business kasi is, meron kang edge sa iba. Okay. Oo. Tapos, sunod is, find a good location. Good location. Good location. So, ang location mo ay, ano yung consideration in looking for good location? Ako, malaki yung parking, then accessibility sa lugar. Then, safety papunta dun sa lugar. Yun ang content. Then, dapat maganda din yung lugar talaga. Maganda dapat. Depende sa anong business na itatayo mo. Like this, the coffee shop is, kailangan ko dito ko nilagay kasi yung concept niya is dito bagay talaga. Ibabase mo rin yung concept mo kung saan, di ka lang basta-basta, example, meron dami kasing, ilagay ko sa mall kasi papatok to, but they don't know na mas bagay pala to sa ibang lugar. Yun ang based on my learning sa paggawa ko ng sa 88 and sa Highlands na business. Tsaka alagaan mo tao mo talaga. Oo, tao. Alagaan mo talaga tao. Mahalin mo tao mo. Kasi pag hindi mo inalagaan tao mo, wala rin. Tao mo rin mag-pull down sa'yo. Oo. Tapos, wag kang mahiya magtanong ng feedback about sa product mo. And then, i-take mo yung mga bad criticism na kuan. Tapos, after that, improve your service and your product. Yun lang. Kasi everyday sa learning. Everyday sa learning talaga. Yeah. Can you consider it na fast ba yung development mo? Oo, sir, medyo mabilis siya ngayon. Mabilis. Mabilis siya. Lalo na sa 88 kasi nagbukas pa kami. Kabubukasan namin ng Wala pang 1 year. Wala pang 1 year. Tapos na-reinvest na namin kaagad dito sa kabila. Wow. Oo. Tapos nakapagbigay kami ng magandang salary sa tao namin. Oo. Yun lang nakaka-proud sa namin kasi yung tao namin is satisfied sila sa tapos may libre pa sila kain, yun. Yeah. So worth it yung from Manila nag-work ka, umuwi ka ng Ormoc probinsya, try doing business. Parang yung Manila talaga is parang nag-aral ako doon para magnegosyo dito. Parang yun ang nangyari. So, binaon ko lahat ng experience ko. Tapos dito ko binuhos. Okay. Kasi kung isipin mo lang, Sir Bad, kung local ka lang dito, hindi ka lumabas, takot ka mag-invest sa itong lugar. Nakakatakot. Hindi mo kasi makikita. Hindi mo makikita yung potential. Pero ikaw galing ka nag-work ka ng malalaking lugar, nakita mo kasi yung potential nun, kung anong kaya mong gawin, pwede gawin dito. And so, true enough, no? Ikaw lang. So, yung iniisip mo na market, na-captured mo yun. Na-captured, Lahat wala sila iba pupunta. Ikaw lang. Okay, Sir Christian, can you invite our viewers to visit Ormoc and of course, itong 88 Cafe at saka yung Highlands Barbecue House. If nagawi kayo ng Ormoc City, huwag nyo kalimutan mag-visit sa Highlands Barbecue House and 88 Cafe. Pag nakapunta kayo dito, siguradong babalik talaga kayo. Okay. Paano? Any Facebook? Sa Facebook, just visit our Facebook page.
Highlands Barbecue House, and for 88 Cafe, 88 Cafe lang po nakalagay sa Facebook. Okay. Contact details, sir. Contact details 0915-353-6052. Ayan. Sir Christian, thank you so much. Thank you for papunta dito. Biglaan lang to. Nakita lang ni Sir Christian na andito tayo sa Ormoc, and he invited us to visit them, and sobrang worth yung experience dito. Thank you po sir sa time na Thank you, nakapunta sir. dito Thank you, sir. for limited time. Yeah. Pero baka sa Saturday makaano ko Congressman. Marami pang tao kanina. Yung sa Aromatic. Nung dumating sila. Talaga? Yeah. Siya lang, Pervin. Well, sir. Yun. Kayo lang marami pang tao na dumating sila, Congressman. Hindi, pumunta kami sa aming office. Sa office niya. Oo. Ako, in-explain ko sa kanya na kasi nag-spill ako, na misinterpret niya ako. Ang sinasabi ko lang, yung... Kasi sir, okay, ilagay natin sa context. Ayaw kong mag-mislead. Parang fair ka lang sa viewers. I just want to be fair. Yeah. So, ang sinasabi ko lang, okay, totoo, may demand. Totoo, may market. Totoo, mahal ang presyo. Totoo naman eh. Ang sinasabi ko lang, kahit sabihin pa natin yan na gaano kaganda, gaano malaki ang potential, at the end of the day, it's the farmer ang gagawa ng way niya para ma-ibenta Nagsalmon niya kami ng kanina. mahal. Tanghali. Kung ikaw ay farmer na maghihintay ka lang Nag-order na ako ng ng trader na bibili carbonara. sa'yo, you're at the mercy of the trader na kung anong ididikta ng trader na presyo. Yun lang. It happens to all commodities. Kahit mangga, lahat nangyayari yan. At hindi lang yan dito sa Pilipinas. It's a worldwide phenomenon na law of supply and demand. Yan lang ang sinasabi ko, I'm not against anything. Pero ikaw na farmer na nanonood, may responsibility ka. Yes. Gusto mong kumita. Yeah, that's my point. Yeah, come in. Isip na lang sa mga sir. Ha? Isip lang sa kaya rin mausag pa. Ano sa'yo? Ano sa'yo, Direk? Ako nag-pasta ng carbonara. Okay. Salmon ulit. Ayaw ko na. Wala namang camera. Wala namang camera. Ay, dito na. Kanyan lang siya nag-charge. Edit. Wala tara na. Ay! Dito pala kayo. Ay, ito pala yung Si Father. Father sa hintay pa nagkita eh. Hindi pa tayo. mauna na po kami. Parang, Ay, sit ka ba? Mauna na kami. Ulit. See you down. Aba, see you. Bye. enjoy ba sa ano? Ormoc? Enjoy. Opo. Pag-vlog ko sa episode. Kaya natin. Sorry. Overtime is so day. So, may naglalaro na aso kanina dun sa garden talaga. Kasang nakita ako bigay sa video. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.